Amen. So tinatawagan ko po ang ating tagapagsalita, si Attorney Quevedo. Hello. Dalawa na yung operator natin dyan, no? Praise God. Baka maging tatlo pa yan. Ayan. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Naimbag nga bigatyo. Ohayo kodaimasu. Yan, hapon po, hapon. Let me start with this verse. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Sabi po rito, walk by faith, not by sight. Nulit ko po. Ang sabi ng Biblia sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, mamuhay ka sa pananampalataya, hindi sa iyong nakikita. Sa mga totoo pong mga Kristiyano, we live and walk by faith. Ang faith po, hindi yan nakikita. Dahil kailangan natin ng pananampalataya dahil ang Diyos natin ay hindi natin nakikita. That's why, ang higit na kailangan natin ay ang pananampalataya. At dapat mamuhay tayo. At dapat maglingkod tayo sa ating pananampalataya. We do not serve God. We do not worship God. We do not come to church. We do not go and serve the Lord simply because we want it. Because we feel good serving the Lord. Sa pakiramdam natin, kailangan magpuri ako sa Panginoon. Sa pakiramdam ko, huwag muna kasi break kami ng aking girlfriend. Pakiramdam ko, hindi muna ako pupunta sa church dahil masama ang aking loob sa aking asawa. Hindi muna ako pupunta kasi walang kita yung aking hanap buhay. Kaya nga maliwanag dito sinasabi ng Panginoon, we must live. We must walk. Tayo po ay lumakad sa pananampalataya. Hindi yung nakikita natin, hindi yung nararamdaman natin, o hindi dahil sa sitwasyon natin sa buhay. Kung totoo kang anak ng Diyos, kung totoo kang binago ng Diyos, kung talagang tinawag ka sa ministry, then you have to continue serving the Lord by faith. By faith. Kasi marami pong mga kahit mga leaders, wag muna kasi naiinis ako eh. Wag muna kasi yung speaker namin, siya na naman. Wag muna kasi ang daming dahilan. Pero totoo po ito, ang pag-worship, pagpuri sa Panginoon ay by faith. Kahit masakit, kahit ayaw mo. Kaya nga sinabi rito sa 2 Corinthians 5:17, we must worship, we must serve the Lord by faith. That's what, hindi yung what you feel, what you see, what you have in the pocket, or what you do not have in the pocket.
O kaya, wala yung kaibigan mo. Ay, hindi na ako punta kasi wala akong kaibigan. At least nandito yung aking reference. Kahit wala yung partner niya, nandito siya. Kasi hindi dapat ganun. Nako, may sakit yung husband ko. Masakit ang ulo. Hindi na rin ako pupunta. Sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Dahil kung titingnan mo ko o titingnan mo yung katabi mo, baka ayaw mo nang magsimba. Hindi. Kung totoong meron kang relasyon sa Diyos, ikaw ay lalakad para purihin ang sambahin ang Panginoon. Kahit anong sitwasyon pa, kondisyon. Hindi, Torny, ang dami naming problema eh. Kaya, laylo muna ako. Laylo muna ako kasi ang daming problema. Alam mo, pag may problema ka, maglalaylo ka, lalong bibigat ang problema mo. Bakit hindi ka na nagsisimba? Kasi laylo muna ako. Daming problema eh. Problema sa bahay, problema sa asawa, problema sa kapitbahay, problema sa trabaho, problema sa negosyo. May problema ka na, lumayo ka pa sa Diyos. Yan po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Basahin natin isa-isa yung Book of Ruth, chapter 1, verse 1 to 7. Babasahin ko po, sumunod lang po kayo sa inyong mga mata. In the days when judges ruled, sa mga araw na kung saan ang mga hukom ang namamahala. Sa mga hukom, mga judges, merong tagutom. There was famine in the land. So imagine natin, yung isang lugar ay taggutom, tagtuyot. Mayroong isang tao sa Bethlehem, sa Judah, kasama ang kanyang asawa at may dalawang anak. So may tao, may asawa at may dalawang anak. Anong ginawa nila? Pumunta sila at namuhay sila sa bansang Moab. Okay? Sinasabi lang dito, doon sa Bethlehem, tagtuyot. Daming problema. Walang makain. Parang may pandemic. Ito ngayon, may isang pamilya, ginawa nung ama. Ginawa nung ama. Sabi niya, punta tayo sa bansang Moab. Kasi doon, sagana ang pagkain, meron tayong kabuhayan doon. So, inama niya yung asawa niya at kanyang dalawang anak. Alam niyo po ba, ang Bethlehem to Moab is a 50-kilometer distance. 50 kilometers. Pero yung 50 kilometers na yan, bundok-bundok yan at rocky, mga bato. So mahabang lakarin yan. Barefoot yan, naglalakad sila. Di ba? Lalakad sila. Pero, dahil nakita nila na sa lugar ng Moab na yan, ay may makakain. May mga supplies diyan. In verse 2, ang pangalan ng taong yan ay Eli-Melek. Eli-Melek. Eli, kulang na lang tanggalin mo yung K. Eli-Melek. Mali siya. Kaya sa verse 1, ang tanong, tama ba na kung ikaw ay tagtuyot? Lalo na yung mga naggagrab ngayon, mga rider, medyo mahina ang kita ngayon. Kami rin, mga abogado, mahina ang kita ngayon. Okay, mahina ang kita. Okay? Ginawa ni Elimelech. Okay? Sabi niya kay Naomi, yung asawa niyang babae, at yung kanyang dalawang anak na si Malon at Kilyon, lipat tayo sa ibang lugar. Mas maganda doon. May makakain doon. Kayo po kaya, kung tagtuyot sa bagong silanganan,
Pupunta ba kayo ng Quezon City? At least doon, kompleto siguro, no? Ha? They were Ephratites from Bethlehem. Ibig sabihin, taga Bethlehem sila sa Judah. And they went to Moab. Pumunta sila sa Moab at nanirahan doon. Masaya kaya sila? Tingnan natin yung next verse. Now, Elimelech, Naomi's husband, pagdating sa Moab, anong nangyari? Namatay! Hirap nun. Tigok. Namatay. At, sabi niya rito, yung si Naomi ay naiwan sa kanya yung 2 anak. So, naging balo si Naomi. Saan siya nabalo? Sa Moab. Yun. Kwentong simple lang to, no? Ay, mga bata, dapat alam yung kwento nito. Anong pangalan ng asawang lalaki? Elimelech. Ayan. Hindi Emenelef, ha? Elimelech. Okay. So, nabalo ngayon si Naomi at kasama niya ngayon yung 2 anak niya sa isang bansang hindi sila pamilyar. Nasa ibang bansa sila. Balo siya. May 2 siyang anak. Yung kanyang mga anak ay nakapangasawa ng Moabite women. Okay? Yung isang babae ay pinangalan ng Orpah at yung isa naman ay si Ruth. Ayan. Okay. After they had lived there about 10 years. So, nanirahan sila doon ng 10 taon. Batapos ng 10 taon, verse 5, sabi niya, both Malon and Kilion also died. Pagpunta sa Moab, dahil gustong takasan ang tagtuyot, taggutom, pagdating sa Moab ni Elimelech, dedo. Pagkatapos, makapag-asawa yung kanyang 2 anak, dedo. So ngayon, mag-isa na lamang ni Naomi, kasama ngayon ang kanyang 2 daughters-in-law. Si Orpah at saka si Ruth. Ngayon, madali bang mabuhay sa isang bansa na mag-isa mo na lamang at ang kinakasama mo ngayon ay yung mga daughter-in-laws mo, yung mga asawa ng 2 mong anak? Parang Jerap, no? Jerap niyan. Jerap. Okay. Pero yun yung kwento. Yan yung kwento. Next verses. Subalit, nung narinig ni Naomi, habang siya ay nasa Moab, si Naomi, sino si Naomi? Asawa nung maling Eli. Okay. Elimelech. Para hindi nyo makalimutan. Habang si Naomi ay nasa Moab, napag-alaman niya na ang Panginoon ay ni-rescue niya, tinulungan niya yung mga tao doon sa Bethlehem na nagbigay siya ng mga pagkain para sa kanila. At dahil nalaman ni Naomi, si Naomi at ang kanyang 2 daughters-in-law ay naghanda na bumalik saan? Sa Bethlehem. Okay. So dito, naghanda na si Naomi at yung dalawang, ano bang tawag sa kanila sa Tagalog? Manugang yon, manugang. Gang. Manugang. Gang of 2. Okay? With her 2 daughters-in-law, she left the place where she had been living and set out on the road that would take them back to the land of Judah. So, dito ba sa binasa natin, nakarating na ba sila sa Judah? Ang sagot ay hindi pa. Sila ay naglalakad pa lang. Imaginin mo,
from Moab going back to Judah will take you 50 kilometers going through Rocky Mountains. Mataas pa sa 25th floor na mga buildings. Tapos Rocky. Ewan ko kung anong sapatos nila. May sapatos siguro silang ganyan. O kaya naka-Nike sila. Ano? O kaya naka-Coleman. Yan, ganyan. Next slide. So, review natin yung mga character dito. Si Elimelech, husband of Naomi. Ang ibig sabihin ng pangalan niya ay God, my King. Imaginin mo, si Elimelech, ang kahulugan ng pangalan niya, God, my King. Okay? God, my King. Si Naomi ay asawa ni Elimelech. Ang tawag sa kanya ay pleasant woman. Pleasant man. Diba? Pleasant. Okay na okay siya. Si Malon, isang anak, pero ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay sakitin or sakit, sickness. Siya ang asawa ni Ruth. O, may quiz tayo mamaya, mga bata. Okay. Ang hindi makasagot, walang merienda. Si Chilion, na anak na lalaki ni Elimelech, ang tawag sa kanya ay consumption. Ibig sabihin, wala siyang ginawa kundi panay, kain ng kain, kung ano yung meron, sige, inuubos niya, consumption. Busy sa mga paggastos at pag-abuso ng mga material na bagay. Siya yung husband ni Orpa. Orpa dapat yan, hindi Oprah. Si Ruth naman, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay phone or neck na nagre-representa ng innocence or truth. Si Ruth ay simbolo ng pagka-inosente pero may katotohanan. At si Boaz, yung pangalawang asawa ni Ruth, ay napakayaman na tao. Ganon din si Elimelech, napakayaman na tao. Ngayon po, kung si Elimelech, ang kahulugan ng pangalan niya ay, ang Diyos ko ay siyang aking hari. Bakit siya umalis sa Bethlehem, sa Judah? Ang lugar ng Bethlehem ay tinatawag na place of God's presence and blessings. Take note. The place Bethlehem or Judah is a place of God's presence. Ibig sabihin, nandoon ang presensya ng Diyos. Nandoon ang pagpapala. Pero si Elimelech, nung nagkaroon ng tagtuyo, ng taggutom, nung nagkaroon ng problema, pumunta siya sa Moab. Alam niyo ba ang bansang Moab? Yan nga yun ay tinatawag na Jordan. Jordan siya ngayon. Moab is a place of false worshipers. Place of pagans. Place of sexually immoral people. Doon dinala ni Elimelech ang pagalan niya, God my King, doon sa lugar na yan. Okay. Pero si Naomi, na maayos ang kanyang buhay, naging maayos din daw ang buhay niya sa Moab. Tingnan po natin. Wala pong si Naomi ay isang halimbawa ng isang asawa na nagpapasakop sa asawang lalaki. Sabi niya, punta tayo sa Moab, sabi ni Elimelech.
Yes, sir. Ano kaya ang nasa isip ni Ruth? Bakit siya sumunod? Alam naman niya ang lugar na Moab. Di ba? Mamaya, makukuha natin, ipapakita ko ang dahilan sa inyo. O, sabihin ko na. Lalo na yung mga pupunta sa relasyon, pupunta sa marriage. Ang pagpapasakop sa asawang lalaki ay pagpapasakop sa Diyos. At alam nyo ba na ang pagpapasakop ng babae na sa asawang lalaki ay pagpapasakop sa Diyos, ito ay pagsunod sa Diyos. Submission to your husband is an obedience to God. Pag nagpapasakop ka pala sa asawa mong lalaki, ikaw ay sumusunod sa Diyos. Okay? Etong ginawa ni Naomi. Okay? Kaya kayo mga husbands, mag-ingat po tayo sa desisyon natin. Dahil ang mga desisyon natin, kapag yan ay mali, mapapariwara ang ating pamilya. Kaya nga nung tinanong ko yung dinidisciple ko, pag kayo may tagtuyot, ikaw, pastor, pag tagtuyot, saan, gagawin mo rin ba yung ginawa ni Elimelech? Siyempre naman. Siyempre, ayokong mamatay yung mga anak ko. At saka yung asawa ko, ayokong magutom. Kayo rin ba? Remember, Bethlehem is a place of God's presence and blessings. Tapos, aalisin mo yung pamilya mo at 2 anak mo sa place of God's presence and blessings? Halimbawa, ngayon na lang, di ba? Sige, motor ka ng motor, ride ka ng ride. Sa dami ninyo, ang tumal. O kaya yung mga nagkukotse. Di ba? Susuko ka na ba? O mag-abroad ka na lang? O balik ka sa dati mong trabaho? Next. Sabi niya dyan, ang bawat paghihirap, every hardship, ay ito po ay isang pagkakataon para lalo kang humawak sa Diyos sa pananampalataya. A famine, ang problema na dumarating sa buhay natin, dapat ito ituring na isang pagkakataon. Pagyamanin mo ang problemang ito sapagkat ito ay isang pagkakataon upang lalo kang mapalapit at humawak at manampalataya sa Diyos. Hindi yung may problema ka, lalayo ka pa. Di ba ganito ginawa ni Elimelech? Nagka-problema, siya'y mayaman. He owns a tract land, malawak yung kanyang lupain. At sila at saka si Naomi sa Bethlehem, kilala sila. Kasi tither sila. Generous givers sila. Kilalang kilala sila. Subalit, nung nagtaggutom, iniwan ni Elimelech ang Bethlehem. Iniwan niya ang Diyos. Iniwan ang pagpapala. Lumipat sa kapilang bakod. Diba? Yan pong nangyari dyan. Okay? Samantalang itong si Naomi, patuloy na nagpapakahambol, sumusunod sa kanyang asawa. Okay? So, tandaan po natin, lahat tayo mayroong pinagdadaanan. Pero sinasabi ko, kung ikaw ay isang leader ng iglesia, kung may pinagdadaanan ka, aatras ka ba? Maglalaylo ka ba? Maglalaylo ka ba? O lalo kang lalapit sa Panginoon?
the more that you should serve God in the ministry that God has given you. Saan ka kukuha ng lakas mo? Don't be like Elimelech. When you get away from God, you become weaker and weaker. If you have the gifts of the Holy Spirit, use them even in the midst of trials and difficulties. Torni, grabe talaga eh. Daming trabaho, Torni, dami. Pressured ako sa trabaho, attorney. I just pray that you will not experience as what Elimelech experienced in Moab. This is a reminder to all of us. May problema na nga tayo. Lumalayo pa tayo. Maglalaylo pa tayo. Yung mga handog, mga regalo ng Diyos sa atin, nasaan? Kasi nga, may problema, Torni, may problema. Ito po, dalawa po ang mahalagang bagay na gawin ninyo. Unais nyo pong patuloy na maging close at malakas sa Panginoon kahit may problema. One, dapat may daily prayer kayo. Panalangin. Pangalawa, daily reading of the Word of God. Nakikipag-usap ka sa Diyos, nagpapakalunod ka pa sa salita niya. Ito yung tinatawag na walk by faith. Hindi yung may konting problema, punta tayo sa Moab. Hindi muna ako, Torni. Magpapahinga muna ako sa Moab. Bakit? Moabite ka na ba? Ang mga Moabites ay kaaway ng Diyos. Ang mga Moabites, andyan yung mga babae na walang ginawa kundi makipag-sex sa mga lalaki. Ito yung mga Moabites ay hindi naniniwala sa Diyos. Ang dami nilang Diyos. Why go to Moabite? When you are already with the Lord in His place. Tanong ko, meron bang taong walang problema? Ano, Nay? Di ba? Lahat ng tayo may problema. Yes? Kasi kung wala ka ng problema, maghukay na tayo ng ating libingan. 6 feet. Wala nang problema eh. Di ba? I'm telling you, the more problems you have, the more you should be closer with the Lord. Don't leave the Lord. Huwag mo ninyong iwanan ang Panginoon. Next slide. Next slide. Kala ko. Sige. Pati, hindi ko alam kung nakikinig siya o nakatingin sa akin o hinihintay niya yung boyfriend niya. Okay pa ho kayo? Say amen. Sabi po sa verse 1, ayan po, at saka verse 2, mayroong, alam niyo po ba bakit hukom ang nagli-lead during that time? Kasi, ito yung mga disciples, mamaya, ito yung tatanungin ko sa inyo. Baka mamaya, 2-3 na lang may iwan sa discipleship. Magkasubukan talaga tayo. Totoo ba talaga tayo? Hindi, sir, Torni. May problema ko eh. Hindi mo na ako, Torni. You have all the reasons and excuses before God. Mga hukom ang namumuno sa kapanahonang yan. For 400 years, hukom ang namamahala sa Bethlehem, sa Judah. Dahil ang mga hari, pag nag-appoint ng Diyos ng hari, ang hari talaga na nila ay yung haring binigay ng Diyos. Hindi na nila hari ang Diyos. Ibig sabihin, sinasamba na nila ang mga taong hari. Nakalimutan na nila ang Diyos.
na hari. Kaya tinanggal niya ngayon itong mga hari na to, hukom muna, para kung walang hari, diretso ang mga Israelita sa Diyos. Kaya ang namamahala that time ay judges, at ang mga judges ay lumulutang lamang yan pag may mga problema na kakaharapin ng mga Israelita. Kaya sa lugar na yan, merong famine in the land. Sa Bethlehem. Sabi diyan, Elimelech, Naomi, Malon, and Chilion, upon the leadership of the father Elimelech, went to Moab. Went to Moab. Tanong, sinabi ba ng Diyos kay Elimelech na pumunta sila ng Moab? Sagot ay hindi. Sagot ay hindi. There was no word. Wala pong salita mula sa Diyos para sabihin kay Elimelech, dahil may tagtuyot, may taggutom, pumunta kayo sa Moab. There's no word from God. Ang problema rito, a hardship will cause many Christians to turn away from God. Kung hindi po natin alam kung paano haharapin ang bawat problema, paghihirap, katulad ni Elimelech, tatalikod siya sa Diyos. Madali bang mamuhay na malayo o wala sa Diyos? Nakakapagod ang takbo ng takbo palayo sa Diyos. Nakakapagod po. Bakit kailangan mong tumakbo palayo sa Diyos? Kung kaya mo namang mag-stay ka na lang sa Lord. Hindi kasi, attorney, may problema eh. Tagtuyot. Hindi ako mahal ng asawa ko. Hindi man lang ako kinikis. Hindi man lang ako pinagtitimplan ng kape. O yung sa trabaho namin, panay na lang problema. Ayoko na yun. Nakakapagod if you keep running away from God. Kung kaya mong mamuhay sa tabi ng Panginoon, natinin mo. Alam niyo po mga kapatid, dalawa lang naman yan eh. Dalawa lang yan. Either katabi mo ang Panginoon or katabi mo ang demonyo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo kung nasa. O ngayon, mag-isa ka lang. Totoo po yun. Bakit nanaisin mo pa na makasama ang kaaway ng Diyos kesa kasama mo mismo ang Diyos? Ang Diyos na lumikha ng lahat ng nalikha sa mundong ito. Na pati yung anak mo, pati asawa mo, pati kabuhayan mo, ang Diyos ang lumikha niyan. Bakit mo siya tatalikuran pag may problema ka? See? Tandaan po natin, problem may cause Christians to fall away from God. Pero sinasabi niya sa 2 Corinthians 5:7, manampalataya kayo. Manampalataya kayo. Dahil wala namang problema na ibibigay ang Diyos na hindi niya ito bibigyan ng angkop na solusyon. At kung ikaw ay tapat na anak ng Diyos, kung ikaw ay tapat na leader ng Diyos, kung ikaw ay tapat sa ministry mo, He will provide.
Kaya lang, gusto mo kasi i-provide na kaagad. Hindi, ngayon na, para magsimba ako. Ayun, hinamon mo pang Diyos. Ngayon na, Lord, provide mo para attend ako. Ngayon na, Lord, i-provide mo para hindi ako mag-withdraw sa ministry ko. Ngayon na, Lord, ngayon mo na ibigay para tuloy-tuloy ako, Lord. Ano ba yan? Mag-isip-isip po tayo. Ang ganda pala ng boses ng worst song leader natin kanina. Asan na? Nag-CR. Ang ganda ng boses. Ang lamig na yan, grabe. But the instrumentalist, wow, grabe talaga. Praise the Lord. Nakaka-bless kayo. Nakaka-bless kayo. Kaya kayo mga kabataan, baka gusto nyong mag-join sa praise and worship team. O yung iba, baka may mga gift dyan. Get involved in the ministry. Gusto nyo umattend mamaya ng discipleship, subukan nyo. Hindi, narinig na niya naman di ba? Sabi niya, pumapalakpak nga siya sa loob. We must walk by faith. Dahil sa ating pananampalataya. Ano yung kanta kanina? I'm blessed. Mananatili. Di ba? Manatili tayo sa Kanya. Sa ating pananampalataya. Dahil walang imposible sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Walang imposible sa Diyos. There is no problem God cannot solve. Malaki o maliit o ang problemang yan ay kasinlawak ng dagat. God is bigger than any other problem. Ang Diyos ay mas malawak sa lahat. Pagsamasamahin mo ang lahat ng problema sa mundong ito. Pagsamasamahin mo yung problema mo sa problema ng ibang tao, mas malawak at mas malaki ang Diyos. Pero bakit? Nasaan ka? Nasaan ka na ngayon? Wake up. Wake up. Huwag tayong padadaig sa ating pakiramdam. Dahil ang pagsamba ay hindi pakiramdam. Dahil ang pagsamba ay hindi tumitingin ng Diyos sa pera mo o kayamanan mo. Hindi sa kayamanan. Hindi tumitingin ng Diyos sa edad. Tanda na ako. Dito na lang ako sa bahay. Ayan. Alam mo kung sa bahay ka na, talagang malapit ka ng ilubog. Gusto mo ba? Sasamahan pa kitang maghukay. Kayo mga pastor na, magre-retire na ako, attorney. Retire na, pagod na ako sa Panginoon. Pagod ka na sa Panginoon? Sige, halika na. Kumuha ka ng pala mo at pala ko. Habang may panahon pa. At least, ililibing na kitang buhay ko. So, magre-retire ka. Ayaw mo na sa Panginoon Kung ayaw mo na sa Panginoon, kanino ka? Elimelech ka ba? Gusto mo maging Elimelech? So, we have to continue walking by faith. Kahit na mahirap. Dahil walang mahirap sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. May mga bagay na imposible sa tao, pero sa Diyos, lahat ay posible. Sabi nga sa Ephesians 3:20, pwede mo dyan, Ephesians 3:20 and 21. Tingnan po natin to. Ephesians 3:20. Sabi niya rito, unto Him, para sa Diyos, He is able to do exceedingly and abundantly more than what we ask or imagine, according to the power that is at work in your life. At ang kalwalhatian, ayan, kasi kayo,
Malapit ko na tong kurutin to eh. Kasi yung mga gift, hindi yung mga nakaupo dyan eh. Nag-overtime? Alam mo namang per Sunday ngayon, alam mo naman ako speaker mo. Hindi ka man lang excited. Ngayon sa Kanya, sa Diyos. Ngayon sa Diyos na makakagawa ng higit ng sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Kung higit pa sa hinihingi natin at higit pa sa iniisip natin, think or imagine anything you can think or imagine, God can give more than what you think. Yan ang Diyos. Taggutom, may problema ako sa asawa ko, may problema ako sa trabaho. Nakalimutan mo na ang Diyos can do a lot. Mahilig tayong laylo, withdraw. Laylo muna, susunod withdraw na, susunod iwan na. Yan ang buhay ngayon ni Kristiyano. Withdraw o laylo. Ganyan. Mamaya, ayoko na. Diyan. Pero na umattend ka pa naman. Mamaya, ayoko na talaga. Anong ibig sabihin? Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Because God is with us. God is in our life. God's power is in us. The Holy Spirit is in us. The Lord Jesus Christ is in us. The angels of the Lord are in us. Nasa atin ang lahat. Saan tayo natatakot? Bakit ayaw na natin? Bakit tatalikuran natin ang Diyos? Bakit tatalikuran natin ang Panginoong Jesucristo? Bakit tatalikod tayo sa banal na Espiritu? Nasaan yung power na yan? We can do all things through Christ. Kaya nating gawin ang lahat sa pamamagitan ni Kristo basta si Kristo is at work within us. Ang problema, we don't allow Jesus, we don't allow the power of God to work within us. Ang iniisip natin, ang pinairal natin, yung sarili nating katalinuhan. Hindi! O yung damdamin, nasaktan ka, puso. O kaya yung sarili, yung katawan mo, sige, nakalimutan mo na. Katulad ni Elimelech, did he even consult God before leaving for Moab? No, he did not. Samantalang, pinangalanan siyang God, my King. Parang pinalitan niya yung God, Satan nilagay niya. Okay? Verse 21. Ayun. Arigato. To Him be glory in the church. Now, gusto ko lang diinan to, no? Tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng mga regalo or skills or gift para magbigay ng kalwalhatian. Pero ang kalwalhatian nito dapat sa iglesia, sa pamamagitan ni Kristo. At dapat ang kalwalhatian ito ay from generation to generation. Pero kung naglaylo ka, nag-withdraw ka, umalis ka pa, asan ang kalwalhatian ng iglesia? Nasaan? Ibang kalwalhatian ang namumutawi sa buhay mo. It's either the glory of God or the glory of the enemy. Nakakalungkot. Balik tayo sa slide. So, maliwanag po rito, sinasabi niya rito,
na we should not allow yung mga problema para tayo po ay lumayo sa Panginoon. Bagkus, sa pamagitan ng ating pananampalataya, dapat pa tayong lumapit. Huwag tayong bibitiw kung saan tayo ginagamit ng Panginoon. Ha? Don't run away. Don't stay away. Don't go away from God. From the place. From the church na binigay sa inyo ng Panginoon. Next slide. We cannot expect to prosper. Huwag tayong mag-expect na magtatagumpay tayo. Huwag tayong mag-expect na tayo po ay magiging masagana, epektibo ang ating buhay when we get out of God's way. Kung tayo po ay lalabas sa kaparaanan ng Diyos. Sabi ng Diyos, Elimelech, stay in Bethlehem. Magpatuloy ka sa pagmamanage ng malawak na lupain at patuloy ka kasama si Naomi na mag-tithes kayo, mag-offering kayo sa church ko. Do not expect to become victorious when you run away from your duty. May trabahong binigay sa iyo ng Diyos. Bakit mo na ngayon ayan, eto trabaho mo. Lord, dyan muna. Dami kong problema. Lord, laylo ako. Sino ba yung problema mo? Asawa ko, Lord. Di ako pinapansin. Nagpapasakop naman ako, nagsasubmit ako, Lord, sa Kanya, pero hindi siya nagre-remit, Lord. Kung kailan may problema, saka ka aalis. Isantabi mo yung trabaho mo sa Panginoon. Saan mo napag-aralan yan? Saan mo natutunan yan? Ito yung conclusion ko, pero sabihin ko na sa inyo. You listen to me. Kung ako ay may problema, at binigyan talaga ako ng problema ng Panginoon, okay? Tatalikuran ko ngayon yung problema. Tapos, bandang huli, yung problema ko na-solve. Kahit wala ako. Di ba? May nawala ba sa akin? Ha? Meron. Ano yun? Hindi mo nakita kung paano sinolve ng Lord yung problema na yan. Di ba? Hindi ka ba natutuwa na, Lord, I want to see you how you solve my problem. I want to see the miracles. Gusto kong makita, Panginoon, kung paano mo pagagalingin ang asawa ko. Gusto kong makita, Panginoon, kung paano mo ibabalik ang asawa ko sa iglesia. Hindi mo matin yung, ayoko na dyan. See? When you run away from God, you missed Him. Mamimiss mo siya. Kaya the more you have problems, stay closer to God. Kaya sabi ko kay Michael, patuloy ka. Saan si Michael? Patuloy ka. Tapos sabay nating ipanalangin yung asawa mo. Yun. Ganyan. Ayoko na kasi yung asawa ko, ganyan. Hindi ganun. The more that you become closer, and by being closer with God, ngayon, kami na nagpe-pray sa kanya. Alam namin na yung heart niya is to have her wife back in the church. Iba yung walang ginagawa sa may ginagawa na lumalapit siya sa Panginoon. Dahil walang imposible sa Amen. See? Katulad dito, may problema kayo sa church. Maghihiwalay na ba tayo? Maghihiwalay na ba tayo dahil may problema sa church? Kung totoo kang tinawag sa church nito,
sama-sama nating harapin ang problema. Dahil the more we get together, the more the power of God will rule sa ating kalagitnaan. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. If you don't do your duty, God will bring every deed into judgment. Anong nangyari kay Elimelech? Tinalikuran niya ang kanyang duty. Tinalikuran niya ang Diyos. Kaya kayo, pag mga boyfriend kayo ng mga hindi Kristiyano, o may mga crush kayo hindi mga Kristiyano, ha? Wag. Dapat mga Kristiyano. Kasi pag di Kristiyano yan, nako, tapos kayo. Aabusuin lang kayo. Kristiyano ba yung boyfriend niya? Hindi siya tinatanong ko. Kristiyano ba? Wala pa. Crush lang. Kakutsaba ka. Yan, sa susunod doon kayo sa likod umupo para hindi kayo natatanong. O yun, tumatalikod, siguro may boyfriend na to. Meron na ba? Meron. Oh, meron. Hindi ko natatanong kung Kristiyano hindi, pero dapat, after this message, alam mo nang gagawin mo. Pag di Kristiyano, i-break mo na. Ha? Pag ang boyfriend mo, girlfriend mo, ha? Pag hindi Kristiyano, break mo na. Hindi pwedeng magsama ang tubig at langis. Maitim ka pero Kristiyano ka, okay lang. Dito maraming maitim. Maitim ang budhi. Judgment, punishment, curses ay darating sa atin kung tayo po'y patuloy na tatalikuran ang ating obligasyon sa Panginoon. Patuloy tayo. Tularan natin ang ginawa ni Naomi. Next slide. Habang nilalayuan natin, tinatalikuran natin, evading hardships brings harder and more hardships. Nanganganak po, namumunga po ang mga problemang tinatalikuran. Kaya nga sabi sa James 4:7, ang sabi niya doon, submit to the Lord and then resist the devil. Resist, harapin mo ang problema. Huwag mong talikuran. Otherwise, kung tatalikod ka, ano yung tagline natin ngayon? May problema? Lie low, withdraw, then iwan. Relationship, pwede mag-apply to. Kaya natutuwa ako kasi meron ng assistant dun sa operator. Tapos no pansin pa. Di ba? Tingnan po ninyo rito. Now, Elimelech, Naomi's husband, died. Totoo ito, pinarusahan siya ng Diyos. At ang pinakamahirap na parusa, yung kamatayan na yan. No way to repent. At higit sa lahat, napakahirap yung naiwan si Naomi na balo with 2 children on the side. Hirap yun. Lalo na sa foreign land. Tapos, nag-asawa pa yung 2 anak niya. 4 yung naging anak niya. Pero wala kayong narinig kay Naomi. Wala kayong narinig kay Naomi. Minahal niya, ibinigay niya yung karapat-dapat sa mga anak niya. Kahit sa kanyang mga manugang. Pantay-pantay niyang minahal ang mga manugang at ang kanyang 2 anak na lalaki. Makita nyo rito, the other
consequences, the two children of Elimelech also died. Hindi madali ang mawalan ng anak. Napakasakit niyong mauuna. Yung kapitbahay namin, katapat namin sa subdivision namin. Namatay yung anak nila nung Pasko, mga 40 years old, sila mga 70 years old na. Nauna pa yung anak nila. Alam niyo yun? Napaka-close nila sa anak nilang yan. Para bang, June, Jazz, ang sakit. Lalo sa tatay. Sana kami na lang. Mahaba pa ang pwedeng ni Ryan. Di ba ang hirap? Yung etong si Malon at saka si Killion died ahead of Naomi. Hirap yun. Pinagsilbihan mo, inaruga mo, minahal mo para maging mabuting anak ng Diyos. But they died. Pero ito, consequence yung pagsuway ni Elimelech. Kaya kayo mga katatayan, mga husbands, kayo po ang pastor ng asawa niyong babae. Kayo po ang pastor ng inyong mga anak. Kayo po ang mag-lead sa kanila sa Panginoon. Duty nyo yan sa Panginoon. Paano pag hindi pa siya nagpapastor? Ikaw mature na wife, Christian wife. Ikaw ang tulungan mo siya na maging pastor sa tan. That's what Jasmine did to me. Alam niya, napapariwara ako. Alaga, prayer, laying hand, and dinidirect niya ako sa dapat kong gampanin bilang isang asawa at ama ng dalawa kong anak. Ganun po tayo. Kaya huwag nyo naman silang sukuhan, kayong mga babae. Grabe naman to. Ayoko na. May mga ganun minsan eh. Hindi. Kaya nga kayo Bakit? Nung ikasal ba kayo, perfecto kayo? Alam nyo namang hindi kayo perfect na dalawa eh. Bakit? Igigap nyo isa't isa dahil sa kamalian ng isa. Kaya nga pinagsama kayo ng isa na kayo. Ang sakit ng asawa mo ay sakit mo. Kaya dito, sabi niya, huwag nating iwasan. Do not evade hardship because it will bring another hardships. And mas mahirap pa yung kasunod nito. Next. So, anong gagawin natin? We must persevere. We must persevere. Ang perseverance ay may tiyaga ka, nagtsatsaga ka, at humahakbang ka pa rin palapit sa Panginoon. Perseverance is to be patient and still enduring. Enduring. Hinaharap mo, pinaglalabanan mo ang problemang yan. But perseverance is not getting away from God. Ganito po ang ilustrasyon ko dyan, no? Kayo po ba ay nakakita na ng ilog na malakas ang current ng water? Ang perseverance po ito. Kung ilog po ito na hanggang dibdib ko, ang lakas ng alon, na kung hindi ka gagalaw ay madadala ka ng current, hindi alon. So pag ganun ko rito, lakas ng current ng tubig, kung steady lang ako, matatangay ako. Ngayon, ang perseverance is, tumayo ka ng maigi at humakbang ka against the current of the water hanggang mapagtagumpayan mo at makarating ka sa kabilang daan. That's perseverance. Kaya ba ito? The answer is yes, because God is with you. God is with you. Kasama mo ang Diyos. Pero, mas madali kasi yung magpatiagos ka na lang. Mas masarap to. Yun pala, pagkapatiagos mo, bangin na pala yung ganun ang buhay Kristiyano.
Parang andali, from top of the mountain, magpadus-dus, padaus-dus ka sa Ilocano. Magpadaus-dus ka. Ang sarap, di ba? Andali. Pagka, pupunta kami sa Baguio, ha? Galing ka sa taas, sa mga pine trees na ganyan, kukuha ka ng karton, gagano ka, woo! Ang bilis, di ba? Tapos, ang hahantukan mo, kanal. But perseverance is to remain patient, labanan mo ang pwersa ng negatibong pwersa at humakbang ka until you get to where the Lord wants you to bring. That's perseverance. Kaya pag may problema po, we must persevere. Harapin natin at anuman ang anuman ang dating ng mga problemang ito, harapin natin. Sabi nga rito sa James 1:2-4, consider it pure joy. Pure joy pa. Pag ang problema yan ay para sa'yo, you say to the Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Pasalamat ka. Bakit? Kasi ito ay pagsubok ng iyong pananampalataya. Oh, Lord, may gusto kang sabihin sa akin. Di ba? Kasi nga, merong isang manager sa office. Sila ay active sa church. Yung asawa niya ay nagpipreach. Ngayon ay nagpipreach siya sa kasalukuyan. So, siya ay singer sa praise and worship team. 1 year siyang nagplano sa Boracay. 1 year siyang nagplano sa Boracay. Ang ganda ng plano, itinerary lahat, pati pag-ATV, ganyan, lahat, pati yung paglubog sa tubig, yung ganyan, pag-dive, pati eat all you can na steak, nakaplano lahat yan. Okay? Pero merong silang nakalimutan sa itinerary nila. Yung pag-worship sa Lord ng linggo. Anong nangyari? Sabado pa lang, ATV. Ayaw. Uy, bunta. Ganun pala yan. Alam mo kung nangyari sa kanya? Napon siya sa kakahuyan. Ala, dito, sugat dito, ang laki, ganyan. Lalong hindi siya nakapag-enjoy. What's the point? That's the point. Sabi niya, Lord, salamat for allowing this problem to me. Dahil nakalimutan kita ng linggo. Dapat, basta linggo, may praise and worship. Dapat may service sa'yo. See? So, salamat Lord. Kaya ngayon, lesson niya ngayon yan. Ganun lang yan. Kaya, consider it pure joy. Test, when you face trials of many kinds, that is a test of your faith. Sinusubukan lamang ng Diyos ang iyong pananampalataya. Ang pananampalataya is trusting God and obeying Him. Faith is trusting God and obeying Him. Kasi ang daming taong nagtitiwala sa Kanya, hindi naman sumusunod. Di ba? Pag nagtiwala ka sa Diyos, dapat susunod ka. Di ba? Yan po sinasabi niya. So, you thank the Lord for problems. Kung palagang sa'yo yung problemang yan, kung sa'yo yung pagsubok na yan, Lord, thank you. Aharapin ko ito. And Lord, how can I solve this problem? Show me the way. Show me your way how to solve my problem. Diba? Dahil the testing of faith will produce what? Perseverance. Yung tiyaga mo para harapin yung problemang yan at hakbangan mo ito hanggang sa siya ay lumayo o masolve talaga. Dahil yan, sabi niya rito sa verse 4, let perseverance finish its work so that you may be what? Mag-mature ka, maging kumpleto ka, at hindi ka nagkukulang. Kaya, ang problema ay inaalaw ng Lord for you to become mature and complete. Kaya wag po nating kalimutan ito. Next slide. Slides na to, no?
We must persevere because victory is already given. Binigay na sa atin yung tagumpay ng Panginoon. Tingnan nyo po rito sa 2 Corinthians 15, 57, 58. But thanks be to God, He gives us what? The victory. Where can you find victory? Jesus Christ. If Jesus is in your life, you are already a victorious person. Eh bakit ngayon pag may problema ka, parang talunan ka? Di ba? Dapat hindi. Dahil nasa iyo si Kristo. Kaya sabi niya rito, my brothers and sisters, stand firm. Hindi laylo, hindi withdraw, hindi iwan. Stand firm. Stand firm ka sa faith mo. Stand firm sa trabaho. Stand firm sa ministry. Kung dito ka tinawag na iglesia, stand firm. Hindi ka para kang grasshopper na kung saan mayroong grass nandun ka. Hindi ganun. Oh, wala namang grass dyan. Ha? Sundan ko na lang ginawa ni Elimelech kasi may grass sa Moab. Hindi, may grass sa opisina pag linggo. Mas maganda doon. At least may kita pa ako pag linggo. Sa church, sermonan ka lang ni attorney. Di ba? Let nothing move you. Stay immovable. At ang pinakamagandang, sabi niya, magpatuloy ka, magpakayaman ka sa gawain ng Panginoon. Kaya wala yung, may problema ka, wag muna sa ministry. Ano ba yun? Ayan o. Stand firm, be immovable, and give yourselves fully to the work of the Lord. Sapagkat ang trabaho mo ay nakalista sa langit at may corresponding reward. Your labor in the Lord is not in vain. Palagpakan natin ang Panginoon. Kaya yung pagpunta mo ngayong araw na ito dito, at kung atin ka pa ng discipleship, nakalista na yan. Pero pagka hindi ka nagpunta ng linggo, nakalista rin yan. Itong batang to, itong taong to, nasa Moab nung linggo. Totoo yan. Di ba? Totoo yan. Next slide. So, anong gagawin po natin? Katulad nung ginawa ni Naomi. Kung nasa lugar ka pa rin na kung nandoon ang Panginoon, ang tawag ko dyan, stay. Stay. Manatili kayo. Manatili po tayo. Pero kung ikaw ay naglaylo, o kung ikaw ay nag-withdraw, o ikaw ay nang iwan, dapat bumalik ka. Dapat bumalik. So, stay or return to where God calls you to do your job. Si Elimelech, walang pinagagawa ng Diyos sa Moab. Wala. Pero si Naomi, bilang asawa sa kanya at bilang ina sa dalawang lalaki, ginampanan pa rin niya yung trabaho niya sa Moab. Ginampanan pa rin niya. Kaya nakita nyo, bakit hindi namatay? Bakit hindi pinarusahan ng Diyos si Naomi? Kasi yung kanyang ginagawa ay patuloy na pagsunod sa Diyos. See? Kaya nakita nyo, sabi niya, when Naomi heard, nung narinig ni Naomi, habang siya'y nasa Moab, na ang Panginoon ay dumating muli sa pagbigay ng tulong o pagbigay ng pagkain, meaning yung famine ay nawala na. Yung problema ay nawala na. Anong kapalit? Kasaganaan muli. Kasaganaan muli. She and her daughters-in-law returned to Judah. In-spare ng Diyos si Naomi kasi nagtitiwala pa rin siya sa Diyos at sumusunod sa Kanya. Kaya kayo mga kapatid, kung may mga problema, let's keep trusting and obeying the Lord in the midst of trials. Dahil ang mga problema na yan, katulad nung nangyari kay Elimelech doon sa Judah, na-solve na yung problema. And I believe, dahil sa katapatan ni Naomi, the Lord took note
of Naomi's faith. And bumalik yung kasaganaan. Plus, the Lord spoke to Naomi to return. Dahil doon ka talaga. Doon ka talaga. So, ang ginawa niya, bakit sumama yung dalawang manugang niya? Ito yung hamon ko sa inyo. Sabi niya dyan, pagka ganyan, we must return to our first love. So, dapat, balikan mo kung saan kayo nag-meet ng Panginoon, balikan mo kung anong trabaho binigay niya sa iyo. Huwag kang mag-lie, low, o mag-withdraw, o iwanan to. Okay. So, we must, Revelations 4 and 5, balik tayo sa first love natin. Okay? Ano sabi niya dyan? Repent kung ikaw ay lumayo, iniwanan mo ang Diyos, hindi ka sumunod sa Diyos, magsisi ka. Gawin mo kung ano yung unang pinagawa ng Diyos sa iyo. Referring to your job. Referring to your calling. Hindi kuliling. Referring to your ministry. Saan yung ministry mo? Doon ka, bumalik ka. Lord, I'm sorry kasi naglaylo ako. Lord, I'm sorry kasi nag-withdraw ako. Lord, I'm sorry kasi iniwan ko yung ministry ko. I'm sorry, Lord. Babalik ako kahit may problema ako. Palagpakan natin ang Panginoon. Ikaw ang mawawalan, hindi ang Diyos. If you don't return, if we feel slowly losing our passion for God, unti-unting nawawala na yung apoy natin sa Panginoon. Di ba? Then we must go back to our first love. Repent and do the things that you did at first. If you do not repent, eto na naman. Tandaan nyo si Elimelech. If you don't repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Didilim ang buhay mo. Didilim ang buhay mo. Next slide. So, anong gawin natin? Sabi po dyan, every trial must always be an opportunity to love others. Ito pong ginawa ni Naomi. Kahit nandun siya sa lugar na pinili nung asawa niya, hindi niya pinili. Anong ginawa ni Naomi? Pinakita niya yung love ng God sa kanyang mga manugang at anak. Dapat ganun tayo. Hindi ka nangalab yung asawa mo, hindi ka pa, tumalikod ka pa sa Diyos, naku, doble-doble problema mo. Kung ayaw man sa'yo ng asawa mo, abay, lumapit ka sa Panginoon at lalo mo pang mamahalin yung asawa mo. Yun ang ibig sabihin niyan. Di ba? Hindi. So, negative. So, ano sabi niya dyan? Arise and shine, for the light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples, but the Lord rises upon you, and His glory appears over you. Dapat, kahit may problema, nagniningning pa rin ang ilaw natin. Na ang ilaw natin ay ipoproject niya yung kalwalhatian ng Diyos. At pag tayo nagniningning, imagine kung walang ilaw ngayon, at ako'y may Kristo, pwede akong magningning. Yung ilaw na binigay sa akin ni Kristo, iilaw yan. At pag nag-ilaw yan, glory ng Diyos ang makikita. Dapat, the glory of the Lord will cover my life kahit may problema ako. So, keep shining. Keep shining. Remember, loving others, just like Naomi, what Naomi did sa kay Orpa at saka kay Ruth. Kaya sumama sila eh. Kasi ang nakita ng manugang nila, yung faith ni Naomi. Bakit etong babaeng ito, si Naomi, mahal na mahal kami? Kaya yung sabi ni Naomi, humanda kayo, babalik tayo sa Bethlehem. Opo! Kayo po, mga disciples. Pag sinabi nyo ba sa mga disciples nyo, tara, dami yun, ka na lang. Daming gagawin eh. Pero imagine mo rito, maglalakad ulit sila ng 50 kilometros
mga bulubundukin. At pupunta sila sa isang bayan naman, Bethlehem, itong dalawa, na taga Moab. Hindi ba, madali ba yun? Hindi madali. Pero ang point ko rito, kasi part 1 lang ito, ang point ko rito is this. Kung tayo po ay matatag sa ating pananampalataya at ipinamumuhay natin ito kahit sa kalagitnaan ng problema, maraming tao ang maniniwala na buhay ang Diyos. At ito ang nakita ni Orpa at ni Ruth sa buhay ni Naomi. Kaya sabi ni Naomi, balik tayo sa Judah, sa Bethlehem. Dahil Bethlehem is a place of God's presence and blessings. Dahil dito sa Moab, sayang hindi kasama ito sa message yung paano sila. Alam mo, dalawa sila. Oh, sige nga, kung sino nakakalam. So ngayon, naglalakad na sila ang tatlo. Sino sila? Si Naomi, sino pa? Ruth, sino pa? Di ka nagtitake note. Orpa, naglalakad sila ngayon. Siguro mga nakadalawa, 3 kilometro na sila. Then sabi niya, hop! Sabi ni Naomi, hop! Sabi niya sa dalawa, hindi rin ako sigurado kung ano ang magiging buhay ko sa Bethlehem. Wala na kaming kabuhayan doon. Patay na yung asawa ko. So pupunta ako doon as if parang bago na naman ako. Kaya sabi niya kay Orpa at kay Ruth, sabi niya, Ruth, Orpa, bumalik na lang kayo sa Moab. At least doon, buhay pa yung mga totoong magamagulang ninyo. May mag-aalaga at magmamahal sa inyo. At doon, makakapangasawa pa kayo. Huwag nyo nang hintayin pa na ako yung mga anak uli at palalakin ko yung anak ko at magiging asawa ninyo. Matagal na proseso pa yan. Ang sagot, ang tanong, nagpatuloy ba silang dalawang sumama kay Naomi o hindi? Ha? Hindi. Yung isa lang ang sumunod. Si Ruth. Ito ang sabi ni Ruth. Next slide. Naomi won Ruth to trust and obey the Lord. Ang yabi niya sa, dumundag lang ako. Ruth 1:16 and 17. Sabi ni Ruth, kung saan ka pupunta, pupunta ako. Kung saan ka titira, doon din ako titira. Kung sino yung mga tao mo, sila rin yung mga tao ko. At kung sino ang Diyos mo, siya rin ang Diyos ko. Where you will die, I will die. Kung saan ka mamamatay, doon din ako mamamatay. Sabi ni Ruth, that's where I'll be buried. And then sabi niya, kaya alam mo na Kristiyano siya, naging disciple na siya eh. So help me, God. At ang ganda, ito yung buhay ng isang discipler at saka disciple. Sabi niya, not even death is going to come between us. Walang makakapaghiwalay sa atin kahit kamatayan. So before I call Jazz, ito yung suggestions ko sa inyong gawin ninyo. Do not miss your trials. If you do, you will miss God. You will miss His miracles. You will miss His glory. You will miss His grace. And you will miss His blessings. Inulit ko. Do not miss your trials. Huwag niyong talikuran. Huwag niyong iwanan ang iyong mga problema na binigay ng Diyos. Kung para sa inyo yan, may purpose ang Panginoon. Bakit binigay sa inyo? Because sabi ko nga, hindi nyo makikita kung paano isosolve ng Panginoon ang problema. Next. So do not quit. Do not quit. Ha? Do not quit. Keep
going. If we quit, ano? We get, sa Ilocano, if we quit, nothing ang magukuha natin. Nothing. Pwedeng gawing inabraw. So sabi rito, if we quit, we get nothing. May I call Just to pray for us?